Hi guys! We're back again for another video. And syempre, another delivery day na naman. Time check natin, 4:10 in the morning. Madaling araw na. Maga kaming bumangon ni Daddy para i-prepare yung mga rancho na i-deliver natin sa Mangaldan, Pangasinan. Meron kasing nag-take all sa mga rancho kaya ayan, piniprepare na. Pinunasan na rin ni Daddy yung plastic para dumikit yung tape. Nilagyan lang ng tape for support lang din kasi baka mapunit yung ilalim na part niya. And ayun na, nakalagay na sila sa kani-kanilang mga plastic bags. Naka-ready na sila kasi malayo-layo ang biyahe natin. Nasa 2 hours din kasi from Heron Tarlac to Mangaldan, Pangasinan. Time check, 4:35. Start na ng ating biyahe. Ayan, madilim pa. Isa sa mga gustong-gusto ko is yung bimibiyahe ng madaling araw, kung di man madaling araw, gabi, kasi kokonti lang yung mga dumadaan sa highway. Nakakatakot kasi masyado kapag minsan umaga, maraming truck, maraming bus kang kasabay. At least pagkagabi, meron man, konti lang sila. And masarap bumiyahe kasi walang masyadong pull drivers. Nagpagas na nga rin tayo kasi mahirap naman maubusan ng gas sa daan. Mahirap magtulak ng sasakyan. Ang ganda ng daan. Ang sarap bumibiyahe ng pasikat ng araw. Pero in fairness sa mga daan ngayon puro solar powered na yung kanilang mga street lights. O ano ba tawag dyan? Road lights. Para kang nasa ibang bansa. Ayan, 38 minutes na lang. Makakarating na tayo sa Mangaldan. Malapit na, konting tiis na lang, makakarating din tayo. Nadaanan nga din namin yung Manawag Church. Dapat magda-drop by kami sandali, kaya lang may hinahabol kasi kaming time. 10 AM kasi meron pang may order ng bilao. So, sabi namin ni Daddy, next time na lang, magsisimba na lang kami dito sa Manawag. And syempre, iba rin naman yung pagkatapos ng misa, maglalakad-lakad ka muna dun sa sa palibot ng simbahan. Ayun lang, time check ulit tayo. 6:06 na, maliwanag na. Konti pa. Chinat po na niyan si sir na malapit na kami. Sabi niya, abangan niya na lang kami sa harap ng kanilang bahay. At dito nga pala tayo sa barangay Maasin sa Mangaldan. Eto na, binababa na nila Daddy yung mga rancho. Chinek muna ni sir bago ibaba. Tinanong niya kasi kung alin dun yung male and alin yung female. At ayan na, sa wakas, nakaabot din. Nakarating din tayo sa Manawag. Mga maga pa yung mga mata natin dyan. Sobrang agang gumising. Magang-maga pa yung mata. Medyo wala pa sa wisyo kasi ngarag. Puyat ko lang sa tulog. Kahit si sir, bagong gising lang din. Ganun talaga. Walang puyat-puyat, walang pagod-pagod. Pag gustong kumita at kailangan kumita ng pera, sacrifice talaga tayo. At ito ang paraan natin. And soon, one day, naniniwala kami na magbubunga din lahat ng sakripisyo. Siguro ngayong mga panahon na to, masasabi ko na hindi pa namin na-spoil yung mga sarili namin. Kumbaga, hindi pa kami ulit nagkakaroon ng break na deserve namin sa lahat ng hirap at sakripisyo. Pero naniniwala akong darating tayo dyan. One day. Kasi sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi mo rin naman tinutulungan ng sarili mo, paano ko tutulungan ng Diyos, diba? Kaya, do something to improve yourself, to help yourself na maalis ka sa kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon. Kung nahihirapan ka, syempre, para makaalis ka dyan, mahihirapan ka din. Pero darating ka rin naman dun sa punto ng buhay mo na okay na. Alam mo yun, yung sasabihin mo na, I'm winning in this life. Mananalo din tayo sa buhay. Ayan, kasama din namin si Bunso at si Mami mag-deliver dito sa Pangasinan. Nagulat nga kami kasi ang laki ng tank ng paglalagyan ni Sir sa mga rancho. Siguro kung i-estimate mo yan, nasa 200 to 250 gallons. Imaginein mo yung laki niya.
kailangan mo pang tumungtong ng upuan para maabot yung ibabaw. Inacclimate na nga din pala nila yung mga isda. Syempre, iba yung temperature nung pinanggalingan na water at nag-travel pa dito sa temperature nung water na nasa aquarium na. Meron din palang mga koi sila, sir. Ang lalaki na ng mga koi nila. Nanghuli pa nga si sir dyan ng isang koi para makita yung size niya. Parang gahita na yung laki niya. Maganda rin pala yung may ganitong pond, no, sa bahay. Sabi ko nga kay daddy, pwede tayong gumawa niyan dito sa sa bahay natin. Tapos yung mga oranda yung ilalagay. Low maintenance kasi kapag meron kang pond, kahit maliit lang, kahit siguro mga 4 square meters lang, okay na yon. Mas mabilis lalaki yung mga isda kasi kapag nasa pond. Meron nga din palang mga gapi si sir. Ayan, kita niya naman sa video. At ayan na nga, after magbayaran, syempre, uwi na. Balik na tayo sa Heron. And nakauwi din tayo ng safe. Yan lamang po for today's video. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to follow, like, and share na rin po. Yan lang po. Bye-bye!